Matindi po ang pinsala ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar nitong Biyernes. Gaano naman kaya kahanda ang Pilipinas sa The Big One na inaasahan daw na may lakas na magnitude 7.2? Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kung ganito ang pinsalang idinulot ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar, paano kung tumama sa Pilipinas ang The Big One? Ito yung magnitude 7.2 earthquake sa West Valley Fault na maaaring tumama sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon sa FIVOX, tinatayang aabot sa 50,000 ang mamamatay kung magkataon. The big one in CR, the expected ground shaking in Metro Manila is intensity 8. And also, we expect residential buildings around 12 to 13% would sustain heavy damage. Yung 10 to 30-story buildings, around 11% heavy damage, and then 30 to 60-story buildings, 2%. And expected casualty would be around 33,500. And meron pang injured around 100,000. And then additional deaths by fire around 18,000. Yung mga tao, nahirapang tumayo. Kaya patuloy ang mga inspeksyon at retrofitting ng Department of Transportation sa mga infrastruktura bilang paghahanda sa The Big One. May regular ding earthquake drills para makabisa natin ang gagawin at hindi magpanik sakaling lumindol. Siyempre nandun yung the cover and hold, tapos pupunta doon sa pinakamalapit na evacuation center. Lumayo sa mga building or sa mga debris na pwedeng bumagsak. Iba na yung gamit. Pero kung tutuusin, ang tinaguriang The Big One, hindi pa the biggest one dahil may mas malalakas pang lindol na posibleng yumanig sa bansa. Mas mataas pa yung mga earthquake generators tayo, mga active faults that are capable of generating higher magnitude earthquakes. For example, sa Gabaldon, yung Philippine fault doon, we expect magnitude 7.9 earthquake. Yung Philippine Trench, it will affect Eastern Samar and pwedeng mag-produce ito ng 8 to 9 meter tsunami waves. Yung Manila Trench, it's also capable of generating a magnitude 8.2 earthquake. Sa kasaysayan, isa sa pinakamapaminsala ang magnitude 8.1 na lindol sa Cotabato noong 1976. 8,000 people died, and that was, again, it produced a tsunami. And it happened past midnight, kaya siguro maraming tulog pa. And 5 minutes lang dumating yung tsunami wave. So hindi kaagad nakatakas yung mga, or evacuate yung mga kababayan natin. Para naman sa mga nasa baybaying dagat, drop, shake, and roar ang dapat alalahanin. If you can feel shaking na hindi ka na makatayo, and then if you discover na there is or if you can notice na may sudden drop of sea level and may roaring sound or dumagundong na boses coming from the sea, then you have to evacuate immediately to a higher place kasi pwedeng magka-tsunami. Sa huli, kailangan laging handa, lalo na ang mga bahay at gusaling ipinapatayo natin. Yung lindol naman po ay hindi yan nakakamatay. It's the collapse of human-built structures such as buildings, walls, bridges that may claim lives. Again, so we really have to make sure that we follow the building code. Earthquakes are random events and they cannot be predicted. So again, i-reiterate ko lang, the best course of action is always preparedness. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Iligan City matapos ereklamo ng kanyang dating nobya. Cecil, ano daw yung reklamo? Rafi, nagbantaro kasi ang lalaki na ikakalat sa internet ang malalaswang video at litrato ng dating nobya kung hindi sila magkikita. Ayon sa biktima, bago pa ang meet-up, nag-upload na umano ng ilang larawan ng suspect sa social media bilang panakot. Nang maaresto, nakuha sa suspect ang mga ebidensya na nasa cellphone. Wala siyang pahayag. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo.